Harm Reduction Episode 2. Harm reduction sa araw-araw. Ginagawa na natin ito. Ang iba, hindi lamang alam. Diretso na tayo. May mga bagay tayong ginagawa araw-araw para hindi tayo masaktan. Hindi natin tinatawag na harm reduction, pero yun talaga siya. Hindi ito bagong ideya. Hindi ito galing sa akademya. At lalong, hindi ito imbento ng kung sinong grupo. Ito'y simpleng instinct ng tao. At ano yon? Ang magbawas ng panganib kapag hindi maiiwasan ang mga peligro. Mga halimbawang ginagawa na natin. Kapag nagmumotor ka, nagsusuot ka ng helmet o pinagsusuot ang lahat ng helmet kapag nagmumotor. Hindi dahil gusto mong maaksidente, kundi dahil alam mong pwedeng mangyari. Kapag sumakay ka ng kotse, nagsi-seatbelt ka. Hindi binipigilan ang banggaan. Binabawasan lang nito ang pinsala kapag may nangyari. Sa ospital, nagsusuot tayo ng face mask. Hindi dahil lahat ay may sakit, kundi dahil may risk at pinipili nating mag-ingat. May railings ang hagdan. May warning signs sa kalsada. May speed limit kahit alam nating may lalampas pa rin. Walang nagsasabing, kung hindi ka naman magpapabaya, tanggalin na ang railings. Walang nagsasabing, kung disiplinado ka, hindi mo na kailangan mag-seatbelt. Dahil alam natin ang totoo. Hindi perpekto ang mundo at hindi perpekto ang tao. Ang mahalagang realidad ay may mga panganib na hindi agad nawawala. May mga gawain na hindi basta napuputol. May mga sitwasyong hindi kayang ayusin sa isang utos. At kapag ang tanging solusyon mo ay itigil lahat o wala, all or nothing, it's black or white, ang nangyayari, hindi pagbabago, kundi pagtatago. Diyan pumapasok ang mas delikado. Dahil diyan nabubuo ang underground, unsafe, walang proteksyon. Harm reduction na mismo nagsasabi nito. Kung hindi pa kayang alisin ang mga panganib, bawasan muna ang pinsala. Hindi ito pagsuko. Hindi ito pagpayag sa mali. Ito'y pagtanggap sa realidad para mas kaunti ang masaktan habang hindi pa perpekto ang mundo. At ito ang usaping moral. Madalas kasi gawing moral issue ang mga bagay na dapat ay usapang peligro, usapang risk. Kapag moral thinking ang ipinairal, sasabihin ng mga moralista, bawal, mali, kasalanan. Pero kapag risk-based thinking or framing, ano ang mas ligtas ngayon? Yan ang katanungan. Hindi ginagawang tama ng harm reduction ng delikado. Hindi nito pinupuri ang risk. Binabawasan lang nito ang epekto dahil ang tunay na malasakit ay hindi lang nagsasabi ng tumigil ka, kundi nagtatanong ng paano ka magiging mas ligtas habang nandiyan ka pa. Tandaan, kung hindi pa kayang bitawan, may mga paraan para mabawasan ang masamang epekto. Hindi pa tapos ang mundo, pero mas kaunti ang nasasaktan. Sa susunod na episode, pag-uusapan natin kung bakit minsan ang takot mas nakakapinsala pa kaysa sa panganib na sinusubukan nitong pigilan.